Magandang araw aking mga mag-aaral. Ako nga pala ang iyong tagaguro sa umagang ito. Ako nga pala si Binibining Girly Mga. At ang aralin natin ngayon sa unit 2 ay mga awiting bayan ng Kabisayaan. Bago natin simulan, tayo manalangin muna. Ama, bantayan mo po ang iyong mga anak sa araw na ito ng kanilang pag-aaral. Ilayo mo po sila sa lahat ng panganib at sakuna upang maipagpatuloy nila ang kanilang mabubuting hangarin na matuto. Iligtas mo po sila sa mga pagsubok na kanilang makakasalamuha ngayong araw na ito. Maraming salamat, Amang Banal, sa iyong mga biyaya. Amen. Noong nakarang araw, naglaro tayo ng tinatawag na perfect one word at nasagutan na natin ang mga ito. Ngayon, dumako tayo sa unit 2 na Panitikang Bisaya, Refleksyon ng Kabisayaan. Aralin 1, mga awiting bayan ng Kabisayaan. Una, ang layunin nito ay maipaliwanag ang kaisipang naisiparating ng napakinggang bulong at awiting bayan. Pangalawa, nabubuo ang sariling paghatol o pagtutuwid sa ideya na nakapaloob sa akda na sumasailalim sa tradisyon ng mga taga-Bisaya. At sa pangatlo, naiuugnay ang konotatibong kahulugan ng salita sa mga pangyayaring nakaugalian sa isang lugar. Ano ang awiting bayan? Ang awiting bayan ay nagsimula bilang mga tulang may sukat at tugma, subalit kalaunay nilapatan ng himig upang maihayag ng pakanta. Sa ganitong paraan ay higit na naging madali ang pagtanda o pagmemorya sa mga awiting ito. Hindi man nasusulat ay sa isip at puso naman ng mga mamamayan, nananahan at naisatit ang mga awit, kaya naman maituturing na walang kamatayan ang mga ito. May iba't ibang uri ng awiting bayan. Una, kundiman o awit ng pag-ibig. Sumunod, kumintang o awit ng pagkikidigma. Sumunod, dalit o himno, awit ng mga Diyos, Diyosan ng mga Bisaya. Pangapat, oyaye o hili, awit sa pagpapatulog ng mga bata. Panglima, Jona, awit sa kasal. Pang-anim, suliranin o awit ng mga manggagawa. Pang-pito, talimdaw o awit ng pamamangka. At pang-walo, dunga o awit sa patay. Mga awiting Bisaya: balanghoy o kamoting kahoy, dandansoy, waray-waray, sipilimon, at ang pipit. Ito yung tinutukoy nilang dandansoy. Merong sulat nito sa Pabisaya at Patagalog. Ito'y pakanta nilang inaawit sa Kabisayaan. At sinasabi din nila na ito'y kwento ng dalawang magkasintahan na sa dulo ay naging sila sa pamamagitan ng panyo na kanilang itinaling magkasama. Ngayon, pumunta tayo sa dalawang uri ng pagpapahulugan ng mga salita. Una ay ang denotatibo. Ang denotatibo ay ginagamit ang literal na kahulugan ng isang salita o parilala. Halimbawa nito ay pinagtali-tali ni Arzon ang mga sita upang maipagbili. At sa konotatibo na naman o konotatibo ay ipinapakita ang naiibang kahulugan ng salita batay sa konteksto at pamamaraan ng paggagamit nito. Halimbawa, si Diego ang naging kataling puso ni Amor. Ano nga ba ang bulong? Ang bulong ay isa sa mga yaman ng ating katutubong panitikan. Pasalin dila ito, at ito ay ginagamit pa rin ng mga marami nating kababayan sa pagsisintabi kapag napaparaan sa tapat ng isang nuno sa puso, sa kagubatan, sa tabing ilog, at sa iba pang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto o lamang lupa o mga milagro. Binibigkas ang bulong para mabigyang babala ang mga nilalang na hindi nila nakikita, na may daraan parang maiwasang sila'y matapakan o masaktan.
Pinaniniwalaan kasing kapag hindi sinasadyang nasaktan ang mga nilalang na ito ay maaari silang magalit o magdulot ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Ginagamit din ang bulong ng mga albularyo sa kanilang paggagamot. Halimbawa dito ay tabi-tabi po, wag po sanang manuno. Sumunod naman tayo sa antas ng mga pormalidad ng wika. Layunin. Nasusuri ang antas ng wika batay sa pormalidad na ginagamit sa pagsulat ng awiting bayan. Balbal man ito, kolokyal, lalawigan, o formal na salita. Pagkilala sa antas ng pormalidad ng wika. Ang wika ay nagkakaroon ng iba't ibang anyo batay sa paggamit nito, ang pagiging dinamiko at buhay ng wika. Ang dahilan sa pagiging bagong anyo nito. Dinamiko ang wika dahil malaya ang tao na isagawa at isabuhay ang kakayahan niya upang mabago ang wika ayon sa pangangailangan niya rito. Nagbabago ang wika batay sa iba't ibang katangian ng tao, edad, kasarian, estado ng pamumuhay, edukasyong, nakamtan, o grupong kinabibilangan. Dahil patuloy na nagbabago ang wika, napapanatili ng tao na buhay ito. May 4 na antas ng pormalidad ang wika. Una ay ang balbal. Ang balbal ay wika para kapag hindi ito sumusunod sa kayarian, tinatawag din itong slang o salitang kanto o mga salitang kalye na ang halimbawa nito ay tol, na ibig sabihin sa ay dalawang magkapatid o mag-utol na lalaki. Pangalawa ay kolokyal. Ang awiting ginagamit ng karamihang mga mamayan sa pang-araw-araw na usapan. Mas mataas ang antas ng pormalidad nito kaysa sa mga salitang balbal. Halimbawa, salamat kapatid. Kahanga-hanga talaga ako sa iyo o hangang-hanga talaga ako sa iyo kapatid. Kolokyal din ang ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan na kadalasang malayang pinagsama-sama ang wikang Pilipino at Ingles. Halimbawa na ito na kailan tayo magre-research? Bukas na lang after classes. Ano pa ba? Where na you? Dito na me. Ano pa? The rice, it's so hot. Tinatawag din kolokyal ang awiting pangkaraniwang ginagamit sa loob ng silid-aralan. Halimbawa, ano ang natutunan mo tungkol sa mga awiting bayan ng Kabisayaan? Sumunod naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang lalawiganin. Ang lalawiganin naman ay mga salitain o wika na mga katutubo sa lalawigan. Tinatawag din itong panlalawigang salita. Halimbawa nito ang mga wikang Cebuano, Ilonggo, Ilocano, Batanggenyo, Bisaya at iba pa na karaniwang ginagamit sa probinsyang pinanggalingan nito. Halimbawa, maayong buntag. Ito ay galing sa Bisaya. Naimbag nga adlaw sa mga Ilocano. Magandang araw sa Tagalog. Kasama sa mga katangian ng wikang lalawiganin, ang punto ng pagsasalita, gayon din ang ilang sa mga katangiang isinasama sa pangungusap. Halimbawa, bakit sa Tagalog, bakit ga? Ito ay nagmula sa mga Batanggenyo o sa mga taga Batangas. At sa mga taga Bataan ay bakit ha? At ang panghuli ay ang pangpanitikan. Ang pang-4 na antas ay ng pormalidad ng wika at ito ang pinakamayamang uri. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan tulad ng mga idioma at tayutay. Halimbawa, simbangis ng tigre ang misis na humaharap sa kanya. Ito ay halimbawa ng simile at ang halimbawa ng metapora. Si Ana ang nag-iisang rina ng aking puso. At sa pagsasatao, lumukso ang kanyang dugo nang makita ang di nakikilalang ina. Sadyang may pusong bakal ang kanyang ama. Ito ay idioma.
Para sa takdang aralin, magbigay ng tigdalawang halimbawa ng wikang balbal, wikang kolokyal, wikang lalaganin, wikang pampanitikan at wikang formal. Parang hindi nyo na isasaling sa formal yung apat na. Muli, ako nga pala si Binibining Girlie Emga. Maraming salamat sa pakikinig. Aking grade 7 student. God bless.